Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Paging Dr. C. Emergency. Hello po sa inyo lahat, si Dr. Gary C. po ito at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay isang topic na baka bihira nyo po marinig. Yung iba nga ay nagulat na meron palang ganitong kondisyon. Ang tawag po dito ay costochondritis. Costochondritis. Basta tandaan nyo yung salitang itis sa dulo, ibig sabihin niya may pamamaga, may kirot, mapulang lugar, yan, mga ganyan. Inflammation ang tawag pag may itis sa dulo. Ngayon, bakit nakikita nyo dyan? Parang pinapakita na atake sa puso, pero ang problema pala nasa buto. Kasi, yung isang taong may costochondritis, minsan, akala niya, inaatake na siya sa puso. Kaya, importanteng pag-usapan to dahil pag ang isang tao nakakaramdam ng kirot, iniisip na niya, naku, inatake ako sa puso. Tapos magpapanik yan. Pag nagpanik yan, tuloy-tuloy na yan. So, tataas ang blood pressure at kung ano-ano pa. Itong lecture na to, ang purpose ay magkaroon kayo ng idea kung yung nararamdaman nyo pagsakit ng dibdib, sa puso ba? O baka naman sa buto lang. Kasi kung meron po tayong arthritis sa tuhod, may arthritis sa daliri, may arthritis sa balikat, sa balakang, sa batok, meron din po dito sa buto natin sa tinatawag na chest bone. Okay? Sternum, ito yung tinatawag na sternum, yung buto rito. So, itong pag-uusapan natin, makinig kayo maigi, dahil maraming ganito ang problema na napapagkamalan minsan na atake sa puso o GERD. Sumasakit dibdib bakit ganon? Yung pala, costochondritis. So, what is costochondritis? Okay. Ang costochondritis po ay yung medical term na ginagamit sa inflammation ng inyong cartilage diyan sa inyong breastbone or chest bone. Okay. Dok, ano ba yung chest bone? Eto. So, anatomy na naman. Ang breastbone, tinatawag din na sternum. Yan pong tinatawag yung rib cage, kung saan nakatago yung inyong baga, kung saan nandyan sa loob yung inyong heart, part ng heart, ay nababalutan niya ng rib cage as a protection. Pero yung buto na yan, ang mga may pinagduktong-duktong na yan, sa pagitan niyan may mga tinatawag na cartilage. So yung sternum, ang parte niyan, yung tinatawag na manubium, body, tsaka yung xiphoid process. Yung xiphoid, tingnan nyo, gawin nyo po ito. Yung banda rito, hawakan nyo po, sa may taas lang ng sikmura nyo, may mahawakan yung parang bilog. Minsan sabi ng pasyente, Dok, may bukol yata ako dito, may nakakapa ako. Yang bukol na sinasabi nyo, yan po yung sigmoid process. Parte yan ng inyong buto. Kapain nyo po, kapain nyo. Pag pinindot mo na madiin-din, masakit. Subukan nyo po. Ayan, teka, ito, yan. Pag pinindot mo, ang sakit. Imagine mo na hindi mo pa pinipindot, masakit na dahil may inflammation. So, every time umubo ka, every time nagbuhat ka ng mabigat, may exertion ng effort, o minsan gumanyan ka lang, gumalaw ka lang ng ganyan, masakit. Ang puso naman, gumalaw ko, hindi talagang masakit dahil nasa loob yun, di ba? So, isa yon. So, parang galaw mo nga, uy, masakit. Pag hindi ka gumagalaw o gumagalaw ka masakit, hindi yan dahil sa costochondritis. Okay. Yan, so alam nyo na. So, although it is usually, it usually improved. Kung sumakit man yan, kadalasan gumagaling naman yan sa loob ng ilang araw o ilang linggo. Hindi mo nga kailangan ng gamot yan Pero may mga ibang kaso na medyo umaabot na ng buwan, 2 buwan na, masakit pa rin. Ibig sabihin, hindi mo nagamot ng maayos. Ngayon, what are the symptoms of costochondritis? Bakit nyo napapagkamalang atake sa puso? Una-una sa location. Kasi ang sakit nandito sa may dibdib Lahat ng sakit sa dibdib, syempre, hindi naman natin pwedeng baliwalain. Hindi natin pwedeng sabihin, uy, baliwala yan, baka nga sa heart yan. So, dapat magpasuri. So, pag nagpasuri tayo sa doktor, doon natin malalaman, tatanungin ka, paano mo i-describe yung sakit? Di sasabihin mo, Dok, constant yung pain, tuloy-tuloy, hindi nawawala. Tsaka pag pinepress ko yung buto, masakit. Ang tawag doon, tenderness. So, pag pinepress niyo yung butong masakit, at prines mo madiin, masakit lalo, ibig sabihin yan, tenderness, may tenderness. Okay. Ngayon, yung pain, as I've said, usually, kusang nawawala yan pag nagpahinga ka. Okay. Ngayon, tingnan nyo po ito. Costochondritis common symptoms. So, ano maaaring maramdaman nyo?
Aba, masakit yung rib cage, masakit yung chest wall. Pag pinindot nyo, masakit. Pag kinilos nyo, sumasakit. Worsening pain with activity or exercise. Ang pain mas less kung wala kang ginagawa. Pero pag huminga ka ng malalim, masakit. Bumahing ka, umubo ka, maramdaman nyo masakit. Tapos, ang pain ay pwedeng kumakalat papuntang balikat o braso. Kaya minsan nakala ninyo, atake sa puso. So, yan yung common symptoms na may costochondritis. Ngayon, ang tanong, delikado po ba ito? Hindi naman po. Ang nagiging delikado lang, may high blood ka. Sumakit yung may naramdaman kang masakit. Di ba kung ang isang tao may naramdaman masakit, ang blood pressure sumataas. So, pag naipit yung kamay mo sa pinto, natural, tataas BP mo because of pain. So, yun ang delikado. Kung hindi mo na-control yung pain, hindi mo rin makontrol yung blood pressure. Doon nagkakaroon ng problema. So, the pain often gets worse pag ikaw umuubo, bumabahing, humihinga ng malalim, gumagalaw na may certain position, o kaya naglagay ka ng pressure o diniinan nyo yung area ng chest ninyo na kadalasang sumasakit. So, yan yung nagpapalala ng kondisyon. So, anong gagawin mo? Di huwag kang umubo, huwag kang bumahing, huwag kang huminga malalim, mga ganyan. Pero syempre, kung may ubo, kailangan gamutin mo rin yung ubo, di ba? The pain is usually on one side of your breastbone. Kadalasan, sa isang side lang. For example, masakit kaliwang bahagi lang ng buto. Bihirang-bihira yung dalawa. Masakit na yung kaliwa, masakit pa yung kanan, bihira yun. Usually one side lang. It might feel that meron kang heart attack, kaya huwag niyong pabayaan kung nagdududa rin tayo o first time nyo na-experience yung pagsakit ng inyong breastbone or chest bone, magpatingin kayo sa doktor para ma-rule out lang natin, masiguro natin na hindi yan sa puso. Okay? So, what causes costochondritis? Yan ang common na tanong. Bakit nga ba ako nagkaroon? Bagamat hindi natin masabi sino magkakaroon o hindi, kasi ang costochondritis usually known, walang obvious na dahilan bakit nagkaroon. Pwedeng sabihin nagkaedad, pwedeng siguro na matagal kang inuubo kaya nagkaroon ng konting pressure doon sa mga buto nyo, o kaya natamaan yan na ano bang mga klaseng injury, nagda-drive ka, biglang preno, tumama yung dibdib mo sa manubela na hindi ka naka-seatbelt. Pwedeng natamaan, nadibdiban ka. Pwedeng maling posisyon ng pagtulog nyo, paggising nyo, masakit na yung bandang buto nyo sa dibdib. So, physical strain, nagbuhat ka mabigat, nasobrahan ka ng exercise, o kaya pwede nagkaroon ka ng infeksyon, pwede yun ang mga dahilan kung bakit nagkaroon ng costochondritis. So, hindi ito problema o sakit lang ng mga may edad. Pwedeng may edad, pwedeng bata. Actually, kaya ko nga linecture daw dahil may isang pasyente akong seaman na palagi masakit daw ang dibdib niya. Normal ECG. Sabi ko, costochondritis. Sabi niya, ay Dok, nung nagpunta ako sa ibang bansa, nangyari na to sa akin. Yun din ang sinabi sa akin. So sabi ko, sige, papaliwanag ko. So ito ang dahilan kung bakit ko lecture ngayon. Ayan, para sa ito, pare ko. So, how is costochondritis diagnosed? So, paano malalaman ng doktor kung talagang costochondritis ang sakit ng pasyente o hindi? Syempre, aalamin ng doktor kailan nag-umpisa yung sakit. Aalamin niya paano ang nagpapalala dito sa sakit na to. Tatanungin ng doktor, meron ka bang ibang history ng may problema ka sa puso? Meron ka bang GERD at iba pa mga sakit na pwedeng masabi natin na pwedeng mag-cause ng chest discomfort? So, physical exam or history taking lang, magkakaroon na ng idea yung doktor. To rule out, baka maghingi ng mga laboratory test, pwedeng ipa-ECG ka para masiguro lang, di ba? So, your doctor may examine you. As part of the examination, baka pindutin niya yung area ng chest niyo kung saan masakit, pagagalawin ka ng konti. Yan ang ginagawa ko sa pasyente ko na nagdududa ako na costochondritis lang Then, pag sinabi niya, Dok, lalong sumakit nung napindot mo, kung heart yan, hindi ganon. Kung for example, ang problema ninyo angina, ibig sabihin ng angina, masakit ng dibdib dahil sa kulang yung oxygen, pindutin mo hindi, masakit talaga yan, di ba? So ito, pwede mga diagnostic test na i-request ng inyong doktor ay blood test to rule out other health concern, X-ray or other scans. Sa X-ray, maaari makita yung mga inflammation ng mga cartilage and ng mga joints. ECG, tulad ng sinabi ko, to rule out lang kung may heart condition kayo. So, ang tanong,
Ngayon, alam na ng doktor na costochondritis to. Hindi to sa puso. Hindi mo kailangan ng mga gamot sa sakit sa puso o kung ano man. Maaaring bigyan ka ng mga gamot na pain reliever, muscle relaxant, or anti-inflammatory. Pero pwede rin na i-advise na ipahinga lang. Pwedeng i-advise sa iyo ng mga tulong pang sarili na pwede nyong gawin sa bahay. So, costochondritis, usually, gumagaling naman yan unti-unti pag pinahinga. Pero kung talagang napakasakit, maaaring magbigay ng gamot. While your condition masakit, naramdaman mo sakit, talagang lilimit natin yung mga physical activity nyo. Kaya itong pasyente ko, sabi ko, wala mo ng buhat, wala mo na tayo, maski na mga grocery, wala mo na, yung talagang totally pahinga mo na. Then kung talagang masakit, doon na papasok yung mga self-help. Ano yung gagawin nyo? Di, huwag ka munang kumilos ng mabigat o mag-exercise. Mag-apply kayo ng heat pack. Heat pack o kaya warm compress dun sa area na masakit. Pwede kayo mag-gentle stretching exercises. Hindi buhat stretch lang. Then mag-take ng mga anti-inflammatory tulad ng ibuprofen, kung ano meron, maski na paracetamol, pwede. Pwede yung mga muscle relaxant, pwede yung mga naproxen, maski ano mga nabibili natin mga pain reliever na over-the-counter ay maaring pwede nyong inumin. Pagdating sa warm compress, ang payo ko po ay mga 15 to 20 minutes. Mas maganda kung warm compress na moist heat. Pag sinabing moist heat, mamasa-masa na mainit-init. Abay, hindi po yan singit o kilikili, ha? So, ang sinasabi ko mamasa-masa mainit-init, pwede po kayong, may nabibili na ngayon, di ba, yung mga sinasaksak o kaya yung mga ginagamit nyo sa labatiba, yung warm bag. So, lagyan nyo ng tubig na kumukulo yon. Make sure na mag-ingat na hindi kayo mapaso. Then, i-close nyo. Kumuha ka ngayon ng hand towel na basa, na pinigaan ng todo. Ibalot nyo po yung rubber bag na yan. At yun ang idikit nyo sa dibdib nyo. Para moist heat. Kailangan mamasa-masa na mainit-init. Hindi singit! Okay. So, ganun lang. Ano katagal? 15 to 20 minutes po gagawin yan. At pwede nyong ulitin yan ng every 4 or 6 hours. So, kung masakit, dilagay ngayon. 15 minutes. After 15 minutes, tanggal na. After 4 hours o 6 hours, lagay ulit. So, gawin nyo lang po yun. Tuloy-tuloy lang yun. Ganon. Then, ito yung mga stretching exercise na pwede nyong gawin. Tingnan nyo po. Nandyan na po sa illustration. So, rib mobilization. Yan, tingnan nyo po. Yung parang hawakan nyo rito. Okay, ganyan lang. Then, sumunod, breathing exercise, inhale, dahan-dahan. Exhale, dahan-dahan. Parang ini-stretch nyo po yung inyong mga muscle Okay. Then, stretching exercises. Postural strengthening. So, yan, mga tinuturo. Tingnan nyo po. Then, spinal mobilization. Pwede rin. So, usually, ginagawa naman ng chiro yan, no? O pwede nyo rin pagawa sa mga therapist nyo. Ini-stretch kayo. Sa pagtulog, very important. Kung kayo po may costochondritis, tingnan nyo po ito. Maling tulog po yung naka-incline kayo ng 45 degrees. Kailangan flat po. So, yung tulog na flat, yung maski lagyan nyo ng unan yung inyong area ng batok, flat dapat. Dahil pag naka 45 degrees kayo, nag-a-add kayo ng pressure sa inyong buto, sa dibdib. Dapat flat na flat yan. Papag. Huwag yung mga mga waterbed yata yung hinihigaan nyo no? So, yan pong gawin nyo. Okay? So, I hope nakatulong po itong payong to at sana gawin nyo at makatulong sa inyo. Laging tandaan, kung meron kayong mga heart concern o chest pain, magpatingin sa doktor para masiguro din natin na hindi ito involved sa puso. Okay? So, sa mga nanood, ayos ba yung aking lecture? Thumbs up naman dyan! At huwag niyong kalimutan mag-iHeart GSK dyan sa ibaba. At mag-subscribe dito sa Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. Click nyo na rin yung notification bell. At huwag kalimutan, mag-invite kayo ng mga kaibigan, mga mahal sa buhay na manood din dito sa Gabay sa Kalusugan. Palakihin natin ang aking kulto. Ting! Okay? So maraming salamat sa lahat ng nanood. Ako po si Dr. Gary C., ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!